gladly obey. Kapag ka ang Diyos ay nag-uutos, kinakailangan po, let us gladly obey. And let us go out. Labas po tayo, hayo po tayo. And let us give offerings. Amen? So, hayo. Ay, hindi po. Hayo. Wala po letter P sa uli. Ang linaw po ng ang linaw po ng pronunciation ko po doon. Hayo ang ibig ko pong sabihin. Kaya dapat hayo po tayong lahat. Okay? Tayo pong lahat dapat hayo. Hayo tayong lahat, mga kapatid. Yan po ang kalooban ng Panginoon. Na lahat tayo hahayo. Amen? Okay, so ang message po natin this morning, ang title po, Jesus Says, Go. Hindi po si Pastor Joey Sauco, hindi po ang mga nangaral, kundi paunahin, higit sa lahat, ang nagsabi po ng go ay ang ating Panginoong Jesucristo. So again, the title of my message this morning, Jesus Says, Go. Sinabi po ni Jesus, Go. Matthew chapter 28. Matthew chapter 28, verses 18 and 20, wala pong bago. Natatakot akong mangaral na bago, pagkat baka lumabas tayo sa kung ano po talaga ang message na nasa Bible. Matthew chapter 28, verses 18 to 20. May I request everybody to please rise? Tumayo po tayo lahat. Matthew chapter 28, verses 18 to 20. Kung nakita na po, let me know by saying amen. Amen. Okay, all together, Matthew chapter 28, verses 18 to 20. Ready, begin. And Jesus came and spake unto them, saying, All power is given unto me in heaven and in earth. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Let us go to the Lord in prayer. Dakilang Diyos, aming Panginoon. Again, malakas po ang pangungusap ng Panginoon sa akin sa pamamagitan ng Banal na Espiritu, na isentro ko po ang ating message ngayon dito po sa mismong tema po natin, from the two-letter word go, na ang sabi ko nga po very clear na ito po ay order na nanggaling sa Panginoon. Now, ang text po natin, maliwanag. Sa verse number 18, and Jesus came and spake unto them. So, clear na si Jesus Christ po ang nagsalita. Ang ating Panginoong Jesus ang nagsabi. Mga kapatid, kung tayo po ay interesado sa sasabihin ng mga mangangaral dito, ng mga magtuturo dito, higit lalong dapat maging interesado tayo sa mga sasabihin namin na mismo ang Panginoon ang nagsabi. Amen? Ang sabi ng verse number 18 again, and Jesus came and spake unto them, saying, All power is given to me in heaven and in earth. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. So dito po, mga kapatid, gusto kong i-establish po natin ang ating pangangaral ngayon sa mismong laman ng ating pong talata. Para sa akin po, ang verse number 18 ay nagbigay ng emphasis sa authority. Okay? Verse number 18 is about authority. Jesus spake and saying unto them, and say unto them, all power. Ang pinag-uusapan dito is authority, kapamahalaan. All power is given unto me. Kaya para sa akin po, if we are claiming na tayo po'y church ng Panginoon, if we are claiming na tayo po ay anak ng Diyos, na tayo po'y mangangaral ng Panginoon, I believe ang kailangan po natin authority. Amen? At ang Diyos ang nagbibigay po niyan. At dito makikita niyo po how the Lord Jesus Christ emphasized to them this very important thing, authority.
magsalita tayo, mangaral tayo, gumawa tayo na merong authority, and make sure ito po ay authority na galing sa Panginoon. Amen? So verse number 18 is about authority. And verse number 19 for me is about accountability. Okay? Accountability. Ang sabi niya, go ye therefore. Ibig sabihin, after Jesus Christ emphasized to them the power and authority na ibinigay sa kanya, sa authority na yon, ang sabi po niya, go ye therefore and teach all nations. Meron na pong order, meron na pong utos, at gusto kong sabihin sa inyo na dyan pumapasok ang accountability natin. Bakit? Sapagkat may utos, meron pong sinabi na marapat nating gawin. Amen? And that is exactly what I felt when I consider what the Apostle Paul said in Romans chapter 1 and verse number 14. Na ang sabi niya, I am debtor. Itinuring ni Apostol Pablo na siya po ay may pananagutan. Itinuring ni Apostol Pablo na siya po ay may utang na dapat bigyang pansin, na dapat mong pahalagahan. Ang sabi niya, I am debtor. It means to say that he is claiming that he is accountable, and it is because of his salvation. Amen? And it is because of the command. I believe malinaw kay Apostol Pablo yan, na meron pong utos. Ang tawag nga natin dito, Great Commission. Tama po? Ang tawag natin dyan, Great Commission. Ito po ang ating pong talata na kinoconsider na Great Commission. It means to say, you and I, being a genuine believer, being the true church of God, we are accountable. Amen? Meron tayong accountability. So in verse number 18, makikita natin the authority. And in verse number 19, the accountability. And you know what? In verse number 23, o verse number 20, magandang makita po natin the accomplishments. The accomplishments. At ito po ang ilan sa dapat medyo particular po ang bawat mga churches na meron pong authority na ibinigay ang Panginoon, na sa authority na yan, ibinigay din po sa atin ang utos na nagpabing dahilan. Kung ba't sinasabi ko po sa inyo na may accountability tayo, sapagkat may utos po na nanggaling sa ating Panginoon, kaya ako at ikaw ay may pananagutan. And you know what? Ang utos po ay ang patungkol sa paghayo, ang utos po ay ang patungkol sa paglalapit ng kaluluwa, ang utos po ay patungkol sa pagtuturo, sa pagdidisciple, na kung saan iyon po in-apply ni Apostle Paul. Diba? That is exactly what the Apostle Paul applied, mga kapatid. Kaya ang sabi niya kay Timothy, and the things that thou hast heard of me among many witnesses, the same commit thou to faithful men who shall be able to teach others also. Mga kapatid, ang accomplishments natin sa ministry ay ang mga masasabi natin may kaugnayan dito po sa Great Commission. Accomplishment po kapag ka ikaw ay nakapag-akay ng kaluluwa. Accomplishment po kapag ka sila ay sumunod sa bautismo. Accomplishment po kapag ka sila ay nadisipulo. Accomplishment po kapag ka sila ay napasahan mo ng kung ano po ang itinuro at natutunan po natin. Discipleship is very important, at ang sinasabi nila, yung mga Baptist wika, ang sisipag sa soul winning, ang sisipag sa paghayo, pero tingnan nyo, ang daming naimbitahan, pero ilan ang nananatili? Kaya nga mag-imbita ng 20 sa isang pagkakataon. Maganda ka ng evangelistic meeting, magugulat ka, kayang humakot ng napakaraming tao. Pero hindi ba tayo nagtatanong na bakit sa kabila ng ang dami nating naanyayahan, sa kabila na marami tayong naimbitahan, pero nasaan sila pagkatapos ng evangelistic meeting? Alam niyo kung bakit? Kasi ang napapabayaan po yung systematic discipleship. I remember one of my preachings from the word go, God's order. Diba? Yung pong go para sa salvation, yung sabi niya sa adulterous woman, go and sin no more. Doon naman po sa Samaritan woman, go and seek more. Dito po sa ating Great Commission, go and share more. Amen? Ha? Mga kapatid, yung go for salvation, go and sin no more. Ang ating pong simpleng gustong bigyang diin, pag totoong na sin, he will not live in sin anymore.
Hindi natin sinasabing hindi na magkakasala. Pero hindi po tama na sinasabi mong saved ka, pero nabubuhay ka pa rin sa kasalanan. Okay, what shall we say then to these things? Shall we continue in sin that grace may abound? God forbid. How shall we that are dead to sin live any longer therein? Kaya mali po ang akusasyon nila na ang turo daw po ng eternal life, yung pong osas, ito raw po'y mali. Dahil ang concept nila, pagka naligtas ka, kahit na anong gawin mo, kahit sa laulain mo ng buhay mo, ligtas ka pa rin. Hindi tayo natuturo niyan. In fact, kung mag-evaluate sila, ang mga Baptist ang maririnig nila na kapag ka umatake sa kasalanan, talagang natitisod ang mga nakikinig. Diba? Hindi tayo nagtotolerate, mga kapatid. In fact, ang isa sa matapang sa pulpito, mga Baptist preachers. Kaya hindi po totoo yung akusasyon nila na dahil sa tulo daw po nating osas, yung once saved, always saved. Kaya raw po, yun daw po mga members, pagka po naligtas na kahit ano na ang gawin. Kaya nga sabi ko po, lagi, pinapaalala ko po ito, ang idea po ng paniniwalang once saved, always saved, hindi po tayo pumapatungkol sa mga nagsasabi na sila'y ligtas. Ang pinatutungkolan natin, yung genuine, yung totoong ligtas. Amen? Kaya mali yung question na ligtas pa rin ba yan? Sabi niya, tumanggap na siya. Pero tingnan mo, nasa bisyo pa rin. Ligtas pa rin ba yan? Mali ang tanong. Ang dapat tanong, ligtas ba talaga yan? Diba? Hindi yung ang linaw-linaw ng turo ng Bible, eternal life. Ang linaw-linaw ng turo ng Bible, they shall never perish. Ang kinu-question mo yung doktrina, samantalang ang questionable dapat sa iyo, yung buhay mong nagsasabi. Hindi tayo nagtuturo na pag nagsabing ligtas, ligtas. Ang tinuturo natin, yung totoong nanampalataya, ligtas. Amen? Eh, ang problema, hindi ko kilala yun. Diba? At kahit naman ikaw, hindi mo naman kilala yan eh. Yun ang dahilan kung bakit sa bautismo, di ba? Nababautismohan natin ang lahat ng nagsasabi kasi hindi naman tayo Diyos na all-knowing eh. Pag sinabing saved siya, pinabautismohan natin. Eh kung alam lang natin hindi totoo yan, di sana nung inilubog natin, hindi na natin hinayaan pang magbahan. Ano kaya ganun ang gawin ng pastor, ano? Pagka-doubtful siya doon sa candidate for baptism, ito na pagkakataon ko para matauhan ito, ha? Ligtas ka ba talaga? Ha? Ligtas ka ba? Opo. Yan, tsaka mo iyahon. Kita nyo, kung hindi kayo mati ng conference, hindi kayo makakakuha ng ganyang suggestion, mga kapatid. Ang gusto po natin i-point out doon, hindi, walang kahit konting sablay o problema sa doctrine ng eternal security. Ang pinanggagalingan ng problema, yung professor, yung nagpo-profess. Mga kapatid, isa lang lagi sa dalawang magiging kalagayan. Ang totoong kalagayan ng tao, ligtas ba talaga o hindi ligtas? Wala po yung ideyang ligtas pa rin ba? Kasi kung naintindihan mo ang Biblia, hindi dapat pumasok ang concept nung ligtas pa rin ba? Kasi nga po, sa Biblia, pag ligtas, may eternal life. Ano ba ibig sabihin ng eternal life? Ang sabi po, they shall never perish. Ano ba ibig sabihin ng never? Ang sabi po, no man is able to pluck them out of the hand of Jesus. Anong ibig sabihin ng wala nang makakaagaw sa kamay ni Jesus, sa kamay ng Ama? Yung pa lang po, dapat settled na ang lahat. Na pagka-saved, hindi nawawala ang kaligtasan. Opo, kaya sana matauhan na po yung mga mali ang akusasyon po sa atin. Ang teaching po ng once saved, always saved ay nakatungtong sa mga totoong naligtas at hindi sa mga nagpo-profess na sila'y ligtas. Kaya importante po sa atin yung manifestation na hindi po natin sinasabi na kailangan siya magpatunay, kundi yun ang automatic na mangyayari na kapag totoong saved. Ang sabi ng Hebrews chapter 6 and verse number 9, but beloved, we are persuaded better things of you. Anong sabi? Things that accompany salvation. Hindi po pwede na kinlip mo lang na save ka at hindi makikita yung manifestation. Things that accompany salvation, though we not speak. At ano raw po yun? For God is not unrighteous to forget your works and labor of love. Meaning, pag totoong saved, for we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works. Pag totoong saved, makikita po yan, mga kapatid. Di ba? So, yun po ang napakahalaga na naiintindihan natin. Hindi
ikaw ang gagawa. Philippians chapter 2, verse number 12. Wherefore, my beloved, as ye have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. Bakit may ganung expectation? Verse 13, for it is God which worketh in you, but to will and to do of His good pleasure. Mga kapatid, mga minamahal, sa pag-establish natin ng message na ito, para makapagsimula na tayo, ho? Para makapagsimula na tayo sa preaching. Ha? Para masimulan na po natin yung preaching, kailangan tapusin na natin to. Pero kailangan natin hukayan ng malalim na pundasyon na ang Matthew chapter 28, verse number 18, verse number 19, and verse number 20 is about authority, it is about accountability, and it is about accomplishment. Amen? Huwag kang humayo lang. Maganda po yung idea ng John chapter 15 and verse number 16. Ye have not chosen me, but I have chosen you and ordained you that you should go and bear much fruit, and that your fruit should remain, so that whatsoever shall ask of the Father in my name, He may give it you. Ang talagang dapat po, hindi lang tayo humayo para ipangaral ang salita ng Diyos. Ang dapat po para sa accomplishments, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen? So that is basically the idea of the Great Commission. It is about authority, it is about accountability and accomplishment. Kaya panahon na para makita nila. Kasi kung pagdating sa doktrina, ang pag-uusapan, malalim, matibay, ang baptist po dyan, igawin po natin na yung pong mga totoong nasave, atin pong aralan, teaching them to observe all things whatsoever na ikinuman po sa atin. At yun po ang pangako ng Panginoon. Okay? Jesus says, go. Hindi akong nangangaral, hindi ang host pastor, hindi ang kahit sinong nagbigay ng lecture. Jesus Christ Himself said, go ye, therefore, and teach all nations. Amen? Dapat may weight sa atin yan. Dapat may bearing po sa atin yan, sapagkat siya ang nagsabi niyan. So, 3 things I would like to share. Number 1, we need to submit to God's mandate. Diba? Submit to God's mandate. Kung sa emphasis natin, go is about God's order, ang ibig sabihin, mandato ito ng Panginoon, at bilang mga totoong Kristiyano, bilang totoong church ng Panginoon, dapat pasakop tayo, sumunod tayo sa mandato. Amen? Dapat tayo po ay magpasakop sa mandate. And you know why? What? In submitting to the mandate of God, ang unang napakalaga is understanding. Understanding. Mga kapatid, mga minamahal, yun ang rason kung bakit meron tayong Sunday school. Yun ang reason kung bakit meron tayong Bible class. Yun ang reason kung bakit meron tayong discipleship program. Why? For all the believers to understand the importance of God's mandate. Diba? Ang tatagal ng mga Kristiyano. Bakit nangyari po na may mga Kristiyano ang tagal-tagal na, pero kahit isa, wala siyang maituturo na naakay niya o nadala niya o nainit niya sa Panginoon. Okay, try to challenge yourself this morning. Meron ka bang po pwedeng ituro na ikaw ang dahilan? Narinig niyo po si Pastor Joey. Diba? Nung unbeliever siya, marami siyang barkada. Nung unbeliever siya, mga kapatid, kumbaga yung influensya niya nandoon. Pero ang challenge niya lagi sa atin, sino sa mga kabarkada mo dati ang nakasama mo ngayon? Ha? Nasaan yung mga barkada mo dati? Nasaan yung mga sinasabi mong close friends mo dati? Nasave ka eh. Minaakay ka ba kahit isa sa kanila? Meron ka bang nadala sa Panginoon o sa pangkalahatan na? Mga kapatid, mga minamahal, dahil sinasabi ko sa inyo, binigyan tayo ng authority, pinaalala meron tayong accountability at ang accomplishment kung sino maaakay natin sa Panginoon. Ang tanong ko ngayon, sa tagal na, kasi may mga Kristiyanong, yun po ang kanyang basis ng pagmamapuri. Hoy, alam mo, kung tagal-tagal ko ng Kristiyano, ha? Kung tatanungin mo ko, nag-uumpisa pa lang ang church, nandito na ako. Yes, praise the Lord. Grabe ang iyo pong masasabi nating endurance. Imagine, di ba? So, pero kung sa tagal mo yan, wala ka pa naakay, mas grabe yung endurance ng pastor mo. Di ba? Sino na po
ang pwede mong ituro na masasabi mo, naakay mo, nailapit mo sa Diyos, naalagaan mo, at ngayon, manggagawa na ngayon, key people na ng church, na ngayon, active member na ng church, na kinabibilangan nyo. Ang mas matindi dyan, yung ilan, parang si Pedro na, parang si Pablo na. Ang ibig sabihin, mga manggagawa na rin ng Panginoon. Diba? So we need to understand yung mandate, mga kapatid. Kasi hanggang doon lang tayo sa humayo Nakakalimutan mo yung discipleship. Kaya nga sabi ko, ang ating pong dapat maunawaan doon po sa word na go, nung sinabi po niya doon sa babae, go and sin no more, that is actually go for salvation. Pero merong go for soul winning. Go, call thy husbands. Yung Samaritan woman, nung makilala niya ang Mesiyas, nung makilala niya ang Panginoon, pinagtatawagan po niya yung mga Samaritano at dinala po niya sa Panginoon. At yung pong ating pong teksto, go for a systematic discipleship. Amen? Go for salvation, go for soul winning, and go for a systematic discipleship. Go and see no more, go and seek more, go and share more. Amen? Ang naintindihan natin na yun yung scope. Yun ang scope ng Great Commission. Hindi yung makapagyaya ka lang na hindi mo nga na-witnessan na hindi nga natin nailapit talaga na magpasya na tanggapin ng Panginoon. Kung sinasabi naman natin, hindi, tumanggap siya sa Panginoon, umiiyak pa nga Di ba? Nakaranas sa ba kayo noon na yung winitisan nyo, nung talagang nailig nyo, umiiyak pa? Tapos dumating doon sa time na gusto mo mayaya sa church, umiiyak ka na, ayaw pa rin umatin. Rich! Di ba? Talagang emote. Nung tumanggap, talagang ang pakiramdam mo hindi pala conviction, emotion lang pala. Hindi pala conviction, convulsion pala, mga kapatid. Nanginginig pa So, ang gusto kong i-point out, kung talagang nanampalataya yan, dapat yan po'y na-disipulo mo. Amen? Tuwa mo lang na talagang siya na tumanggap, nagpasya, susunod na siya sa water baptism. Diba? Tapos nagulat ka, sumasama na sa paghayo. Nakikita mo, lumalapit na rin sa offering tray at nagdadala ng offering. Ang sabi mo pa nga, daig pa niya ako. Di ba? Buti pa siya naguhulog na sa offering. Ako, ang gawin, hindi ko pa kaya yun. Ang galing ng trainer, mga kapatid. Accomplishments. So, understanding the mandate. And it is good also to realize the urgency of the mandate. Alam niyo po kung bakit dapat makita nating urgent ang mandate? Na dapat tayong humayo? Mga Kristyano, pakinggan niyo pong mabuti ito. Lalo na ikaw na ang tagal-tagal ko na. Hanggang ngayon hindi ka pa kasama sa visitation, sa soul winning. Mag-isip-isip po tayo. Oras-oras, araw-araw, may namamatay. Di ba? Kasi alam natin yung truth. Alam natin yung turo ng Bible, na ang buhay ng tao parang singaw. Di ba? Ang sabi po, whereas you know not what shall be on the world, for what is your life, it is even a backward to the period for little time, and then vanish it away. Kaya ang paalala natin, boast not thyself of tomorrow, for thou knowest not what the day may bring forth. Sinasabi natin, any moment, ang tao mamamatay. And sad to say, kung mahal mo sa buhay yan, kung sila'y mamamatay nang hindi mo na-witnessan, kung sila'y mamamatay nang hindi nanampalataya sa Panginoon, ang sabi ng Bible, yung kanilang dugo ay sisiyasatin sa iyong kamay. Kasi kami accountability. Kaya nga sabi ko, it is really very challenging that the claim of the Apostle Paul is not, a simple claim. You know his claim? Acts chapter 20 and verse number 26. Acts chapter 20 and verse number 26. Wherefore, I thank you to record this day that I am pure from the blood of all men. Ilang kaklase mo na ang patay na ngayon na hindi mo nakausap. Ilang kaibigan mo ang wala na ngayon na hindi mo nasira. At maging sa kapamilya, kaanak, kapitbahay, o kapwa natin na nakamingle natin sa buhay nito, pero hindi po natin. Sa mensahe po kagabi about passion, yun ang talagang kung magpapakatotoo tayo, dahil na rin siguro sa maraming mga bagay sa mundong ito,
parang nawala na eh. Yung bang tipong, dati kasi, sa totoo lang, kapag ka po may mga challenge, kapag ka may mga preachings, talagang yung mga taong lalapit sa harapan, bagbag talaga puso eh. Mga kapatid, don't get me wrong. Dahil tamang lumalapit tayo sa altar. Pero sana hindi dahil mechanical at routine na lang sa atin na tuwing pagkatas ng service, ang ugali natin, lalapit tayo sa altar. Sana maramdaman pa rin yung pinaka-substance, maramdaman pa rin yung pinaka-heart natin na pag lumalapit tayo, kasi totoong kinausap tayo, kasi totoong na-challenge tayo, kasi totoong napagbag ang puso natin, na-convict talaga tayo, at kasi totoo na ang desisyon natin, itatama na natin ang mga mali na na-realize natin because of the preaching of the Word of God. Gaano katindi na? Di ba? Walang masamang maglaro ng basketball at passionate ka sa basketball. Walang masama na passionate ka sa sports, sa kung ano pa man dito sa bagay ng mundong ito as long na walang violation sa salita ng Panginoon. Pero malaki ang problema kung Kristiyano ka, wala kang passion sa soul winning at sa ikaliligtas. Ha? Don't just say, give me a passion for souls, dear Lord. Make it really our prayer. Nabigyan tayo ng Panginoon. You know, when Jesus saw the multitudes, He was moved with compassion on them. And you know what? Makikita nyo na nung pumunta siya dito sa lupa, ang naging kaabalahan niya, ang naging passion niya, kahit nag-iisa po yan, kahit hindi nilalapitan ng tao yan, siya po ang ipinakita niya sa atin. He came to seek and to save that which was lost. The passion of our Lord Jesus Christ is the salvation of the lost. Amen? Sasabihin natin, church tayo ng Panginoon, sasabihin natin, Kristiyano tayo. Meron ba tayong ganong passion? Mga kapatid, may we feel the urgency of the mandate. And then, unity. We need to be united also. So the understanding, the urgency, and the unity. Mga Kristiyano, yun po ang maganda. Kahit sa ating mga pastor. Kalimutan na po natin, hindi pa talinuhan ng ministry. Ang usapan ng ministry, ang pangunahin po na purpose niyan upang maging channel ng Panginoon in winning the lost. Amen? Yung po ikaliligtas ng mahalagang kaluluwa. Kaya yun po dapat mga endeavor natin sa church. Yung pong para sa evangelism, napakahalaga po na ito ay mabigyan ng pansin. Kaya nasabi ko, it is always good to realize that in everything we do, sana po, especially in our churches, sana ang isa sa talagang laging sentro natin, may kinalaman ito sa ikaliligtas ng mahalagang kaluluwa. So, the message of Go is about, submission to the mandate. And it is also about spreading the gospel. Diba? Mga kapatid, spreading the gospel message. Ang talagang pinaka-concern po natin, mapalaganap natin, maipahayag po natin. Hindi lang tayo basta hahayo, mga kapatid. Walang problema. Ang ating Panginoong Kristo, nagpakain po. Ang ating Panginoong Kristo, gumawa po ng himala. Ang ibig ko pong sabihin, meron siyang ginagamit na kaparaanan upang ang tao po ay kanyang hatakin. Pero mga kapatid, hindi po dapat doon natapos. Kasi po pwede tayong magkaroon ng malaking gathering dahil po sa mga i-offer at ibibigay natin sa mga tao. Kung pwedeng sila po ay ma-attract natin dahil sa parapol na gagawin natin o sa kung ano man pong i-offer at ibibigay natin. But listen, isang bagay lang po yan. Ang pinaka-main reason why we are doing that because we want all of them to hear the gospel, the message, the power of God unto salvation. Amen? Yes, we must realize the power of the message. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation. Huwag ho kayong matempt na dahil may mga group na lumalaki sila, na dumadami sila, dahil sa kung ano-anong mga pinapresent nila. Meron po tinatawag na prosperity gospel, meron po tinatawag na social gospel, pero naniniwala ko na kailangan ng tao yung pure and powerful and preserved gospel, and that is about the death, burial, and resurrection of
of our Lord Jesus Christ. Kailangan marinig nila na hindi ang magagawa nila, kundi ang ginawa ng Panginoon na siya'y namatay, nalibing at muling nabuhay. At dahil po dyan, mga kapatid, ang sino mang mananampalataya ay may buhay na walang hanggan. Amen? What they need to hear is the pure and powerful gospel. We must realize that. Spread the gospel message because of its power. So the power of the message, the preaching of the message, the propagation of the message, to widely spread. Ibig sabihin po, yun ang napakaganda. Kaya nga may partnership tayo eh. May partnership tayo na nagsusuporta tayo ng mga missionaries. At yan po ang ating pong pinaka-concept sa usapan po ng mission. Mga tinatawag ng Panginoon na nagsusuko ng buhay. Kaya ang ginagawa po natin sa church, we apply and we practice soul winning. Yung mga visitations po natin, children's outreaches. At kung ikaw ay mananampalataya, diyan ka dapat involved, diyan tayo dapat active, doon po sa mga gagamitin ng Panginoon para may palaganap ang Ebanghelyo. Amen? Napaka-importante po niyan. Okay? Yun din ang reason kung bakit yung mga nagsuko ng buhay na pumupunta sa foreign mission, sinusupport natin. Di ba? Sabi ko nga, if doubtful, don't. Pero huwag natin i-generalize. Di ba? Kung sakali mo nakakita tayo 2, 3 na nag-magic na pumunta sa promised land, pumunta sa foreign land, pumunta sa mission, hindi po dahilan yan para idamay natin yung matitino. Hindi dahilan yan para idamay natin at i-generalize natin lahat ng mga missionary. May mga genuine, may mga totoo, may mga sincero, may mga talagang they really mean business with God na nung nagsuko sila ng buhay, handa silang harapin ang laban, huwag silang madamay. Discernment, kailangan po natin yan. But listen, dapat pong lumaganap ang Ebanghelyo. But ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto me, both in Jerusalem and in all Judea and in Samaria and unto the uttermost part of the earth. Naniniwala po tayo sa systematic na pagmimisyon. Naniniwala po tayo sa simultaneous na pagmimisyon, mga kapatid, na yung hindi natin mapupuntahan sa parehong pagkakataon, pwedeng nagiging witness tayo doon sa pumagitan ng mga missionaries na ating pong sinusuportahan. Amen? Diyan po kami, kung tutuusin, medyo matindi ang challenge namin. Kasi Manila lang din po yan. Mga missionaries, lalo na kapag ka nakikita nila na sa mga missions conference, nag-speak ka, and then i-approach ka nila. Pwede po bang bumisita sa church nyo? Napakahirap. Challenge ko sa mission nung bibisita sa church namin. Sorry. Ang tendency, pero kailangan gamitan natin ng discernment. Kailangan maramdaman natin at nandun yung discernment natin kung genuine o talagang magmamagic lang, mga kapatid. So dapat i-consider po yan. So, mga kapatid, una, submit to God's mandate. Ikalawa po, spread the gospel message. Mga kapatid, pangatlo po, strive for the given ministry. We need to strive for the given ministry. Maganda po yung sinabi ni Apostol Pablo rito eh. Nung sulatan po niya mga taga-Corinto sa 2 Corinthians chapter 5, I believe in verse number 18. Di ba? All things are of God, who hath reconciled it to Himself, and hath given to us, ano po ang sabi? The ministry of reconciliation. Wow. Mga kapatid, ang sinasabi po ng Biblia, sa atin daw po binigay ang ministeryong ito ng pakikipagkasundo. Kaya nga ang isa sa pinunto niya, sabi niya, now then, we are ambassadors for Christ. We are God's ministers. Kasi ibinigay niya sa atin yung ministry of reconciliation. At we are God's messenger. Kasi pinagkatiwala niya po sa atin yung word of reconciliation. So it is not just the ministry, but also the message. Yun po, kaya tayo po'y ministers at tayo po ay messengers, mga kapatid. At alam nyo, ang akin pong nakikita sa pag-ikot-ikot po natin, ang nagiging problema sometimes, hindi po lahat, pero ng maraming churches na out of focus. Mga kapatid, strive for the given ministry. Number 1, we need to be focused. Yes. Huwag po sanang ma-divert yung attention po natin. Huwag sanang maagaw.
ng kung ano-anong mga programa. Mga kapatid, ano man ang gagawin natin, dapat ang focus pa rin, evangelism. Ang focus pa rin, salvation of the lost. Again, our Lord Jesus Christ, in His expression, in His example, and in the emphasis of His teaching, very clear that the reason why He came is to seek and to save that which was lost. Hindi siya naalis sa focus na yun. Diba? Nung dumating doon sa time na hinanap siya, bakit nawala ka? Nasaan ka? Hindi mo ba alam that I must be in my Father's business? Pastors, nasaan na po tayo ngayon? Kamusta na po ang focus natin ngayon? Baka minsan dahil sa mga struggles natin sa buhay, baka mamaya tinawag ka ng Panginoon, baka nandun ka sa mas marami pa yung time mo sa pagtatrabaho kaysa pagmiministeryo. Baka mamaya mas marami pa yung oras mo doon sa mga bagay na hindi naman yun ang tawag ng Diyos sa'yo. Kung ikaw ay tinawag ng Panginoon, maniwala ka, malaking bagay, malaking maitutulong. And I have proven that in my life because God is always true to His words. God is always true to His promises. Do you believe that? When God calls, He enables. Where God guides, He provides. Where God leads, He feeds. Amen? Pagka direksyon ng Diyos yan, pakakainin ka. Kahit kasing hirap yan ng woman of Zarephath, kaya kang pakainin ng Panginoon using that woman of Zarephath. Kayang gamitin ng Diyos yung mga taong sinasabi mo mahirap. Basta ang mahalaga lang, huwag kang aalis sa direksyon ng Diyos sa buhay. Yung mga nakikita niyo pong pastor na tila, nasa kalagayan na po na medyo parang nakaluluwag na ng konti. Ayoko na pong magsabi ng mga pangalan. Kitang-kita naman natin sila. Kitang-kita natin sila. Kasi ang problema minsan, actually, iko-correct ko lang, hindi pala minsan, madalas. Ang problema madalas, pag may nakikita kang pastor na umangat sa buhay at may narating, imbis na maging encouragement sa iyo para sabihin na hindi habang buhay ganyan ka. Dahil kung makikita niyo po yung mga iniangat ng Panginoon, may pinagmulan po yan, may tiniis po yan, may mga sakripisyo po yan, nagmasipag po yan, sumunod po yan sa Panginoon at hindi nakapagtataka. Kaya nga sabi ko, kung may mga members na kukwestiyonin kayo pagka gumaganda ang buhay nyo, itanong nyo sa kanila, ano ba ang sabi ng Diyos pagka nagtatapat? A faithful man shall abound with blessing. Bakit napakalaking issue pagka ang pastor umaangat? Kung masipag ang pastor na yan, kung matapat ang pastor na yan, bakit magtataka tayong pagpalain ng Diyos yan? Lalo na kung giver yan. Amen? Lalo na kung giver yan. Kaya mga kapatid, mga minamahal, hindi po inggit ang makatutulong sa iyo. In fact, ang inggit ang lalong magdi-discourage sa iyo. Kakita ka ng malaking building, hindi naman sa palakihan ng building yan eh. Kala mo naman sa palakihan ng building madadaan yan. Kaya ka lagi natin biro, saan natin dadaanin sa paliitan ng building? Hindi naman dyan, ngayon marami attendance. Kala mo ba, ngayon marami ang attendance? Pati sabi ko nga sa isang preaching ko, kung ikaw 20 taon na, tapos 10 pa rin ang miyembro mo, kapatid, mas marami pa yung taon kaysa bilang ng miyembro mo. Don't get me wrong hindi po tayo nangahamak ng kahit sino. Kaya lang, kung sinasabi nga natin na yung mga iilan, yung mga maliliit, sa usapan ng sukat, malilit ang gawain, sinasabi nga natin, wag hamakin. Lalo namang ikaw, na nandun na tayo sa ganung kalagayan, parang gusto pa natin palabasin mali, yung maayos ang buhay. Yung pinagpapala ng Panginoon. Mga kapatid, panahon na para alisin na natin ang inggit, mga Kristiyano. Ang maganda, matuwa na tayo na dati pong yung nakikita nila na mga building na may mga nakalawit na bakal, mga building na hindi tapos, sa Baptist daw yan, magandang makita nila na may ganitong kagagandang chapel, may ganitong kagandang gathering place, may ganitong kagagandang building sa iba't ibang lugar. Yun po dapat ikarangal natin, ikatuwa natin, at maging encouragement natin na nagsasabi sa atin, hindi habang panahon ganito tayo, isang araw, hindi ko lang alam kung kailan, pero isang araw. Mga kapatid, isang bagay ang titiyakin ko sa inyo. Kung hindi ngayon, baka bukas. Nung
kinabukasan, hindi pa rin, baka sa makalawa, mga kapatid. Ha? Baka sa isang linggo, baka sa isang buwan. Huwag mong problemahin kung kailan magpakatapat ka, sumunod ka sa direksyon ng Panginoon, maging focus ka, maging firm ka, maging faithful ka, at tiniyakin ko sa inyo, magiging fruitful ka. Amen? Mga kapatid, striving. Strive for the given ministry. Be focused, be firm, be faithful, and be fruitful. Amen? Mga kapatid, sabi ko nga, pagka hindi ka naging patient, alam mo yung mangyayari? Magiging patient ka. Sa ganitong mga sinasabi ko, malalaman mo yung mga gutom at saka mga, dito mo malalaman yung mga nakikinig at mga nakatingin lang. Ano ha? Pag sa ministry, hindi ka naging patient, titiyakin ko isang araw, patient ka. Tama. Dadalaw kami. Para maintindihan mo, dadalaw kami. Di ba? Kailangan ng patience, mga kapatid. Hindi po pwede na isang taon ka pa lang, ang gusto mo, di sasakyan ka na. Dumaan ka naman sa paglalakad. Dumaan ka naman sa pagbibisikleta. Dumaan ka naman sa pagpipedicab. Dumaan ka naman sa pagtatricycle. At dumaan ka naman sa daan. Amen? Pwede ba yun? Gusto mong makarating, hindi ka dadaan sa daan? Nakita niyo po si Kong. Nakita natin si Pastor Abante. Alam niyo ba ang mga dinaanan niya? Hanggang ngayon, dami pa rin dinadaanan niya eh. Di ba? At marami pong nakakalubak na daanan, mga kapatid. So ang ibig ko pong sabihin, kung nakita nyo po na pagpunta nyo sa Pampanga, ang ganda ng building doon ng Bible Baptist Temple, ang ganda ng building doon ng Bible Baptist Church Marilao, at yung napakaraming magagandang building doon sa, ngayon po kahit sa probinsya, mga kapatid, ibang klase po sa Bulacan, di ba? Sa mga probinsya. Ibig sabihin nun, mga kapatid, marami na po ang nakapagpapatunay na sa ministry, hindi naman lagi tayo nandyan. Opo. Kaya, palitan na natin. Mga kapatid, palitan na natin ng Del Monte out personality. Yung Dole out, alis na natin yung mga ito. Mas magandang brand yung Del Monte. Sana bayaran ko, doon na tayo dito. Di ba? Importante po. Kasi ang sabi, tungkol sa message natin, may accomplishments. At ang accomplishments po, yung mga bunga na nanatili. Alam niyo yung magagandang coaching nakikita nyo? Bonus po yun. Right. Hindi po yun ang main thing sa ministry. Ang main thing sa ministry, hindi ang magandang barong, hindi ang magandang sapatos, hindi ang magandang material na bagay, hindi po ang mga bagay ng mundong ito, mga bonus po yan. Dahil kung ang mga boss dito sa mundo marunong mag-alaga ng kanilang empleyado, kung magagawa ka ng Panginoon, huwag mo namang ilagay ang Panginoon na parang malupit na boss. Siya po ang napakabuting Panginoon. Na kapag ka nagtapat ka, pagpapalain ka niya. Kapag ka ikaw ay naging firm at naging focus lang sa kung anong tawag niya, huwag kang umalis sa direksyon ng Panginoon sa iyo. Huwag kang gumawa ng sarili mong diskarte sa ministry. If you really want to enjoy the fruits and the masasabi nating blessing ng buhay sa ministry, huwag kang aalis sa direksyon ng Panginoon. Yung iba kasi hindi na makapaghintay kaya gumagawa na ng sariling diskarte. Hindi po ba? Mga kapatid, importante na ang nakikita natin, Diyos ang tumawag sa akin, matuwid ang Diyos ang tumawag sa akin, matapat ang Diyos ang tumawag sa akin, kaya ang tiyak ko, wag lang akong umalis sa tamang focus, magpakatibay lang ako, magtapat lang ako, magbubunga at magbubunga ang ministry na pinagkatiwala ng Panginoon sa akin. Mga kapatid, please be reminded, Jesus says, go. The authority, the accountability, and the accomplishments. Submit to God's mandate. Spread the gospel message. And strive for the given ministry. Tumayo po tayo lahat.